Welcome to Taiwan series. So ito nga po yung mga complete requirements na kailangan nating i-accomplish, ipasa sa mga agencies na ina-applyan natin prior makapunta or makapagtrabaho sa Taiwan. So for today's video, pag-usapan naman natin yung last requirement, yung tinatawag nating travel history record or travel record history para sa mga naman ito, sa mga 30 years old and above. So yan, so sa mga hindi pa naman 30, hindi nyo na ito kailangan. So yan, so paliwanag natin yung procedure how to apply this document. So currently, wala po siyang online application. So we are required to visit the Bureau of Immigration. Pero bago yon, ito muna gagawin natin. Kailangan nating pumunta ng website nila ng Bureau of Immigration and navigate natin sa mga services. Punta tayo ng Travel Record Certification or History. Makikita natin doon yung mga requirements or checklist at the same time yung application form. Ayan. So tingnan natin yung checklist. Ito yung mga kailangan. Unang-una is the application form. Ayan, pipila pa natin using capital letter. Discuss ko later. Next, copy or xerox ng inyong passport. Ayan, kailangan natin yan. Next, ano pa ba? ID. Ayan, copy ng ating ID. Government ID. Ayan. Next, yung letter na yan, yung item number 4 is hindi na kailangan. Hindi naman hinanap sa akin during my visit sa Bureau of Immigration. Yung letter from the agency or the POEA, hindi naman na hinanap. Ang kailangan lang, last na kailangan is pera. Ayan. Cash basis po kasi si Bureau of Immigration. I remembered correctly na if I remember correctly, wala sila dong POS or device or online transaction or credit card payment. So, kailangan talaga cash. So, yun. Nakita na natin yung checklist. What the form, this one, pwede natin itong i-print. Libre naman ito. I-print natin and pilapan na. Pero don't worry kung wala tayong printer, okay lang. Pwede naman tayong pumunta ng Bureau of Immigration na walang dalang form. Kasi meron naman sila doon. Plain ko. Okay. Unahin natin yung papunta doon. So, just in case lang, assuming na wala tayong sasakyan, so mag-commute, ang pinakamalapit na babaan is the LRT 1 Central Station. Ayan. Pagbaba natin ng Central Station, meron dong e-trike. Sabihin mo lang sa driver, Bureau of Immigration po sa Intramuros. Opo. So wala pong appointment schedule dito. Walk-in po tayo para sa ating travel record history. Pagbaba mo ng Intramuros, papakita mo yung ID mo. I-scan ka kasama yung ID. And then, proceed ka ng counter 23. Ayan. If dala mo na yung form na may may sulat na, okay lang. Pero kung hindi, kuha ka sa counter 23. Ito naman yung procedure ng pag-apply or pag-accomplish. Ayan. So follow this format kasi galing din naman sa kanila ito. Pangalan, details, agency natin. Pero kung hindi ka pa sure na makukuha dun sa agency mo, pwede naman namang ilagay dyan isa na for multi-purpose reason or for work abroad. Ayan, application. And ayan, sa baba natin yung pangalan, perma, kailan natin in-accomplish, and yung number natin. And wag rin natin kalimutan na ilagay kung ito ba ay express or regular processing. Ayan, magkaiba po kasi ang bayad. Express is nasa 1,500 plus, while the regular is nasa 500 something. Ayan, pakita ko na lang yung screen. Ito po yon. Yan yung babayaran natin. So, ang mangyayari niyan is for pick up ulit for those specific date naman. So, mag-aantay talaga tayo kahit alin yung pipiliin natin. Ganun talaga, mag-aantay tayo. Okay lang, di ba? Kahit sa regular na lang. Minsan nga, mag-aantay ka sa maling tao eh. Nag-relapse pa. Anyway, pag napasa na natin yung form kasama yung photocopy ng ating ID or minsan baka hanapin na rin yung passport, photocopy, bibigyan naman tayo ng temporary claim stub. Ayan. Sa temporary claim stub naman, nakalagay dito ang pangalan natin, yung documents na nire-request natin, at the same time, yung oras na babalik tayo or pupunta naman tayo sa kabilang counter. Counter 25 naman ito. So, parang bibigyan natin ng oras si
Bureau of Immigration na i-verify ang ating record sa kanila. Kung meron nga talaga tayong travel record sa kanila or no travel records. Ayan. So, sa oras na yon, example, 1:30 ang balik mo, punta ka na sa counter 25. Hintayin mong tawagin ng iyong pangalan. If hindi natawag ang pangalan mo or nakalagpas ka na sa oras, pwede ka namang pumunta na doon directly. Lapit ka ng counter 25, ibigay mo yung claim stub mo para ibigay naman sa'yo ang resibo. After that, pag nasa iyo na yung resibo, follow the procedure. Ayan, proceed ka sa either counter 14, 15, or 16. Ayan, kasi magbabayad ka na dyan. Again, cash payment po ito. So, either of the three, once nakapagbayad ka na, ibabalik sa'yo ang resibo na may perma. And then, balik ka sa unang counter na pinuntahan mo. Tama. Counter 23. Sa counter 23 naman, check sa'yo, i-review naman itong resibo mo at ibabalik naman kasama na ang iyong official claim stub. Ayun. Sa official claim stub, nandito na yung details kung kailan ka babalik, anong oras, para naman makuha mo na ang iyong official certification ng travel record history. Okay, pauwi. Sige, bigay ko na rin. Or pabalik naman ng station. So, same ruta. Antay ka ng jeep, iikot lang ito. Baba ka naman ng Carriedo LRT station. So, yun lang. Kung may tanong, kindly comment. Yun lang yung video na to. Don't forget to like, comment, share, follow, and subscribe na rin sa ating channel. My name is Raymond Guerrero. Yun lang. Uwi na ako.